Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Patrick Senas Beltran, 29 years old, nakatira sa 29 Zamboanga Street, Pael State, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Alelia F. Bernardo, 30 years old, nakatira sa 98 Forestry, Sitio Mabilog, Culiat, Quezon City. Ay ikakasal sa January 11, 2024 sa San Lorenzo Ruiz Parish, Gabriela Silang, Tierra Verde 1, Culiat, Quezon City. Si Charles Edward E. Liao, 31 years old, nakatira sa number 2, MacDavid Street, Doña Faustina Village, Tandangsora, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Elisa Angela M. David, 30 years old, nakatira sa 701A Skyline Tower 1, Balete Compound, Balete Drive, New Manila, Quezon City. Ay ikakasal sa January 26, 2024 sa St. Joseph the Worker Parish, Pacdal Circle, Baguio City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na bukasyon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanang ipunla, una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangarin, ilaan ang kanilang buhay bilang Katoliko ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab ang pagtugon ang magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ang unang linggo ng Adbyento, simula ng taon ng kaparian at mga konsagradong tao, pambansang linggo ng AIDS, na may temang pagsasariwa ng pag-asa. Nagsisimula na tayo ngayon ng isang bagong taong liturhiko. Ito ay isang hanay ng mga pagninilay at pagsasariwa sa mga gawang mapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwan din natin ang taon ng kaparian at mga taong nagtalaga ng sarili sa Diyos. Ang unang linggong ito ng Adbyento ay tagapagpaalala di lamang ng pangangailangan nating maligtas, kundi ang ating ding tungkuling maghanda sa pagsalubong sa Panginoon. Naparito na siya bilang isang sanggol na isinilang sa Bethlehem. Ngunit dapat nating tandaan na patuloy siyang naparirito bilang tagapagligtas nating lahat. Siya'y darating ngayon sa atin sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito upang bigyang saysay ang lahat ng nangyayari sa atin at sa kapaligiran upang pagyamanin ang ating pag-asa. Ngayong unang linggo ng Disyembre, ginugunita rin natin ang pambansang linggo ng AIDS. Ang simbahan ay
naging pangunahing tagapagtaguyod ng pakikipaglaban sa pagkalat ng AIDS. Sa kabila nito, kailangan dagdagan natin ang ating pakikilahok sa pagsugpo sa pagkalat ng HIV, AIDS na patuloy na nagpapahina sa pundasyon ng ating lipunan, ang pamilya. Habang sinisikap nating maunawaan ang nakamamatay na sakit na ito at tulungan ng mga nasa panganib na makakuha ng sakit na ito, alalahanin natin sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito ang mga kapatid nating may HIV or AIDS at ang mga nangangalaga sa kanila. Iisa ang ating layunin, ang pagtibayin at sariwain ang ating pag-asa sa Diyos na kapiling natin tuwina. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang ito na pamumunuan ni Reverendo Padre Xiao. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bilang mag-anak ng Diyos, buong pananalig natin, hilingin sa Panginoon ang kapatawaran, yayamang siya ay puno ng awa at habag. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, magkasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan
kami ay makapisan sa iyong pinagkaharian. Sa pamamagitan niyam, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang siping ito ay isang pamamayanang pananaghoy at hinaing na karaniwan sa ipinatapon sa Babylonia, na nag-aakalang pinabayaan na sila ng Diyos. Ngunit sa kaibuturan man ng kanilang kahirapan, isang matibay na pananalig ang nagpapalakas sa kanilang pag-asa, na ang Diyos ay siya nilang Ama. Balang araw, ipakikita niya sa kanila ang kanyang habag at kapangyarihan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't aming amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong naglilistas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas, at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit, at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay, magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at makatuntunin ang ginuginita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad, at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong pagsanggalang.
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Nag-umapaw sa tapat ng pagsasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kanila ang pagbungad ng unang liham ni Pablo sa mga Kristiyanong taga-Korinto. Ang ganitong pahayag ay angkop din sa atin ngayon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang tagdang oras. Katulad nito, isang taong umalis upang maglagbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan, maaring sa pagdilim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay pumasok na sa bagong kalendaryong pagliturhiya ng simbahan. Panahon ng Adbento, bagong taon, bagong pasimula. Ang Adbento ay galing sa salitang isang Latin word na advenire, na ibig sabihin to come to, o pagdating. And alam natin kung sino ang darating, kung si Jesus, ang ating manunubos. Tatlong uri ang pagdating na ito na nag-anyaya sa atin maghanda. Una ay ang kanyang unang pagdating
noong unang panahon na siya ay nakatawang tao na ginugunita natin tuwing araw ng Pasko. So, one of the preparation is for the Pasko, ng pagsilang nangyari noong 2,000 years ago. And then, ang ikalawa ay ang kanyang muling pagdating sa wakas ng panahon na hindi natin alam kung kailan ang araw at oras na pagdating ng manunubos. So, that is like sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, hindi natin alam ang oras, ang araw, kung kailang darating ang ating manunubos sa ating hari. So, and then sa gitna ng dalawang pagdating na ito ay ang tinatawag natin mahiwag panahon, mahiwang pagdating ni Jesus na nangyayari araw-araw sa ating buhay. That means Jesus is coming into our lives sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na ng Eucharistia, and then sa mga tao, sa mga events, nangyayari sa ating buhay. And then Advent is represented by Advent wreath. This is a symbol of Advent season. And evergreen leaves, ito ay simbolo ng buhay, pag-asa, and also pag-asa dahil darating ang ating Panginoon at iligtas tayong lahat. And then apat na candle, the middle is white, but the apat na candle ay tulad ng Advent wreath, ay may mga simbolo rin at kahulugan. I explain every year, and I know you know, but let us once again remember, remind ourselves. Ang unang kandila ay simbolo ng pag-asa bilang paghanda sa pagdating ng mananakop, at ito ay tinatawag ng prophet's candle. Kung narinig ninyo ang ating mga pagbasa, lalo nating unang pagbasa mula kay Prophet Isaias, mga prophets that we call prophets, siyang nagdala ng mensahe ng pag-asa sa mga tao, sa mga Israelita noong panahon sa exile. And then that's why we started with, Lord, may pag-asa kami sa iyo. And then at the end of our first reading, he said, kasi ikaw ang lumikha sa aming lahat. Ikaw ang ama namin. So, the first candle reminds us that there is hope. May pag-asa tayo because we are not alone. We have God. We have Father who will save us. And then itong mensahe nga tanggapin natin mula sa mga prophets. So, kaya nga we call it prophet's candle. Then, ang ikalawang kandila naman ay nangangahulugan ng pag-ibig, candle of love. Also, we call it Bethlehem candle. Kasi Joseph and Mary, they began their journey towards Bethlehem. And then, ang ikatlong kandila ay kulay rosas, ay tinatawag na shepherd's candle, na simbolo ng kagalakan. And we call this Sunday, Gaudete Sunday, tinatawag natin yung linggo ng kagalakan. And then, bakit na Shepherd Sunday? Because they were the one first received, silang tumanggap ang mabuting balita na dumating na, nandito na ang manunubos. The joy was shared to them by the angels. They were the first ones. And then, ang ikaapat na candle ay ang nangangahulugan, simbolo naman ng kapayapaan. Isa, candle of peace. Ang tinatawag natin angel's candle. Kasi mabisi talaga ang anghel sa mga pagbasa, lalo na fourth week, ang ikapat na linggo, she is going around, visiting people. Joseph, Zechariah, Elizabeth, Mary, kahit sa unang pagbasa sa Old Testament. So, mother of Samson, and Samuel, and many other. So, kaya ang tawag natin ay angel's candle. And then, ang kulay ng Advento ay lila o violet. Kaya nga mga altar clothes sa araming mga damit ay nangangahulugan ito na pagsasisi sa ating mga kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. It reminds us for the repentance, conversion. So, my dear brothers and sisters, maging handa kayo. Yan sabi ni Jesus ilang beses, kahit maikli lang ang gospel,
Pero ilang beses na sinabi niya, maging handa kayo. Be watchful, be ready, be prepared. Sa mga panahon natin ito, marami tayong pinaghahandaan. Naghanda tayo para sa darating ng Paskuhan. Naghanda tayong gumising ng maaga para sa si Mr. Degalio. Naghanda tayo para sa mga siguro 13th month pay. Naghanda tayo para sa mga bibigyan ng aginaldo at regalo. Naghanda tayo para sa pagsasaluhan natin sa Noche Buena at araw ng Pasko. So sa madaling salita, tayo ay abala at marami tayong pinaghandaan. Lalo ngayong panahon. Yesterday I went out, I said mass, nagmisa ako sa Trinoma. Grabe na maraming tao. Parang last day ng sale, siguro ang last day na for shopping. Walang lugar. Everywhere people were there. Kaya nga parang maybe December and then we need to prepare. Sa kabila ng maraming paghanda, marami rin ang nagbabalik tanaw sa mga nangyari nito mga nagdaan buwan. May mga taong umalis, may mga nagpaalam, may mga pumanaw, may mga taong nawala. Ito marahil ang paalala sa atin ng mga pagbasa at Ebanghelyo. Sa lingkong ito, tayo dapat maging handa. Hindi naman lahat nananatili, hindi palaging may nandyan sa tabi mo, hindi ka palaging may makakasama. And then tayo inanyaharin na maging handa sa ikalawang pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Yan ang sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ihanda natin ang ating sarili sa Kanyang pagdating. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tunay na diwa ng paparating sa Paskuhan sa ating mga kapwa. Mga kapatid, iiwanan tayo ng lahat. Iwasan ang lahat. Dapat tayong maging handa. Gano'n man ito kahirap at gano'n man ito kasakit. Paghandaan natin ang ating sarili sa pagdating ng ipinangakong tagapagligtas na siyang darating sa wakas ng panahon bilang isang hukom. Maging handa ka. Hindi lahat ng taong mahal mo mananatili sa tabi mo hanggang sa wakas ng mundo. Si Kristo lang ang darating na kailan man sa iyo ay di bibitiw. So mga kapatid, paano tayo maghanda? Ngayon, unang linggo ng Adbento, huwag lamang natin sambitin na halina Jesus, halina. Bago pa man dumating si Jesus, akayin din nawa natin ang ating mga kapwa, pabalik sa Kanya at ating sambihit, halina kay Jesus, halina. So my dear brothers and sisters, our time, maikli talaga ang panahon. And then we need to be always ready. Maghanda tayo ang ating sarili in all the aspects. Do not think meron tayong maraming time or mahabang panahon. Wala. So time is now, here and now. This time, this week, itong Advent siguro can be the last. So kaya nga, we need to prepare ourselves. Ano ang dapat natin paghandahan para sa ating sarili? I have some proposals, Una, atonement of our sins. Aminin na ikaw ay nakasala. Tayong lahat, mga nakasala. Yan sabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. How many times silang beses na we were unfaithful sa ating mga promises ng binyag sa isa't isa. So kaya nga aminin natin. At also kaya nga, please go to confession in this time. Pray, read the readings every day, reflect, have some personal prayer, family prayer, and lalo na go for confession. Please, go to confession during this time. Then, detachment. Alisin ang pagkamakasarili. Tanggalin ang pagiging mapagmataas. That means, we humble ourselves. Because as I said, maikli talaga ang buhay. Nothing is forever and everything is grace. So, let us also let go, forgive one another, and then detach ourselves, hindi lamang sa mga material na bagay, pero yung mga negative, mga emotions, mga hurts, mga brokenness, we detach ourselves. We forgive one another. And then, vigilant, be watchful.
mag-ingat lagi. Laging handa sa pagtulong sa kapwa at sa pagdating ng Panginoon. Share your blessings, my dear brothers and sisters, and blessing to the people who have less. And then embrace God's graces and blessings. Yakapin, kumapit sa Diyos dahil hindi ka binibitawan ng Diyos. So this season of Christmas, our Advent is reminding us nga pinagpala ka. Marami mga blessings, minamahal ka ng Diyos. So do not be afraid. No, do not worry nga because God is gracious. God is generous. God blesses so many blessings and graces that we will receive. And then, new person, new life. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga, as I said, baguhin natin ang ating sarili. Ayusin natin ang ating mga relasyon. And then, baguhin natin ang ating mga ugali. So, my dear brothers and sisters, we have time now. This is the most precious. Ito ang pinakamahalagang regalo ng Diyos, ang panahon, ang time. So let us make use of this to change, to convert, to turn away from our sinfulness, and to become better person. May pag-asa tayo. Do not surrender because the grace of God is more powerful. The love of God is more powerful than the temptations of the world of devil. So let us not surrender to the devil. So let us change. Let us start. As we start this one, bagong taon sa simbahan, bagong pasimula, sana bago din ang ating buhay. And then finally, thanksgiving, pasasalamat. Trust in the Lord, maniwala at magtiwala sa Kanya. Walang hangang pasasalamat, anumang mangyari sa buhay dahil buhay pa tayo. So God has been good to us. Marami ang mga blessings. Be grateful. Pasalamatan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang mga tao, ating mga magulang, maybe ang asawa mo, ang mga anak ninyo, or maybe mga tao nga suma sa atin, also nakasama sa atin. So let us be grateful during this time of Advent and also this season of grace. So finally, brothers and sisters, be generous, be a gift, be a sign of hope to others. Ito ang mensahe sa ating lahat. Pinagpala tayong lahat, marami na mga blessings na natanggap natin. So let us also share with one another. Whatever way we can, through sa pamamagitan ng prayers, maybe by sharing our material things, kahit sa simple way, or maybe visiting some sick people, those who are left alone, those who are alone, lonely, and also maybe visiting some people, especially that we are not in good terms. So these always, many ways we can be a gift, be a sign of hope to our brothers and sisters. So may this season and may our preparation bring blessings to all of us. May we experience the real presence of Jesus in our hearts, in our families, and in our community. Magtayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa unang araw na ito ng Adbiento, dumulog tayo sa Panginoon ng may buong pananalig at pagmamithing tanggapin siya sa ating buhay. Sama-sama tayong manalangin.
Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway ito'y maging maningning na halimbawa ng tapat na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, mga pare, at lahat ng mga konsagradong tao, naway matagpuan nila sa atin ang kasiyahang kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong mailapit sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, naway makatagpo sila ng kakayahang mag-alay ng puwang at panahon para sa Diyos at makadiyos na gawain. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may karamdaman, mga wala ng lunas at malapit nang mamatay, naway may handa sila ng adbyentong ito para sa kanilang mahalagang pakikitagpo sa dakilang hukom. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga di pa naaabot ng liwanag ng Ebanghelyo, naway matanggap nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may HIV or AIDS, naway patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman, at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga nanganganib magkaroon ng HIV dahilan sa uri ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo, nawa ay mapagtanto nila ng mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay paghigpitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapang-alipin at mapangnilang na kaligayahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga taong may kapansanan, maging sila nawa ang tampulan ng atensyon at pagkalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, ipadama mo sa amin ang magpagaling na bisa ng iyong pananahan sa aming piling. Mapaglingkuran ka nawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon ng Adbentong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus, naming mahal, iligtas mo kami.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararanggal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakanta. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa sumusunod. Number 1, CBCP Episcopal Commission. Number 2, para din sa board and lodging ng mga theologians. Number 3, para sa empowered ni Father Nonet sa kanilang gift giving para sa mga deaf and mute at iba pang operational expenses ng ministry. Ikalawa, ipinagdiriwan din natin sa December 8 ang Feast of Immaculate Conception at ang ikalawang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating parokya. Kaugnay nito ay inulunsad natin ang ating fundraising project na 8,000 Roses for Mama Mary, na layong makalikom ng panimulang pondo para sa nalalapit na renovation ng ating convent, Gallery of Saints at Formation Center. Ikatlo, sa gabi ng December 8, ang lahat ay inaanyayahang manood ng isang free Thanksgiving and benefit concert na katatampukan ng kilalang si John Van Destin Male Choir sa alas 8 ng gabi dito sa ating simbahan. Sila ay kakanta ng mga piling liturgical songs alay kay Maria, mga sikat na awiting Tagalog at mga Christmas carols. Maghahandog rin ng awitin ng ating gospel choir sa gabing ito. Ito po ay para sa benefit ng pagpapaayos ng Formation Center at Convent at pagpapagawa ng Gallery of Saints. Magkita po tayo sa December 8, 8 p.m. Ika-4, ngayong darating na ika-6 ng Disyembre, ay dadalaw dito sa ating parokya ang Our Lady of Peace and Good Voyage o Birhen ng Antipolo. Siya ay maninirahan dito sa ating parokya mula December 6 hanggang December 10. Ang lahat ay malugod na inaanyayahang salubungin ang kanyang pagdating sa alas 3 ng hapon dito sa ating simbahan.
Ang lahat din ay inaanyayahang mag-alay ng oras sa pagpupugay sa ating mahal na Birhen ng Antipolo sa pananatili niya dito. Para sa detalyadong schedule ng pagbisita ng Birhen, mangyaring sumangguni sa ating FB page at mga tarpaulin sa paligid ng parokya. Ikalima, para po sa inyong pamisa or mass prayers intentions at offerings, maaari po kayong magsulat sa harapan ng simbahan bago ang misa or magsadya sa ating parish office na bukas buong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At ang panghuli, inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng ilang minutong pagtapos ng misa upang magbigay pugay at manalangin sa mga relic ni na Santa Clara at San Juan Marie Vianney. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nawa sa tulong ng Panginoon, lagi ninyong mabatid ang pangangailangan sa Kanyang mapagligtas sa pamamalagi sa inyong buhay. Amen. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng masama sa buong panahon ng Adbentong ito. Amen. Nawa ihanda niya kayong lagi para sa pagsalubong sa Kanya, ang oras ng buong pananalig at pag-ibig. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magsalihod pa ang lahat.